Gaano po katotoo yung ano, yung iniisip ng iba na baka raw dahil merong quota system diyan sa kapulisan, kailangan meron silang maaresto, no? As an accomplishment. Um, isang isang probable na dahilan 'yon kasi, bakit nila kakasuhan kung walang gano'n. But again, we have no proof to show that that was really the intention. But if you would analyze the situation, why would you, make up a case against somebody, kung wala kayong, quota na mini-meet? So, kung merong gano'ng iniisip, baka nga, ito ay isang probable na dahilan kaya ginawa nila ito. Kung sakali pong magtuloy-tuloy itong kaso at talagang mapatunayan na guilty itong mga pulis, no? Ano po yung pwedeng mangyari sa kanila? Dito po sa administrative case na isinampa namin, ang pinakamataas na puwedeng mangyari sa kanila ay matanggal sila sa police force, mawala ang, serbisyo nila, mawala ang lahat ng benepisyo. Pero maliban dito, kami ay nagpe-prepare pa na mag-file ng criminal case before the Department of Justice for arbitrary detention, perjury, and incriminating innocent persons. Dito sa mga kaso Hmm. na 'to, kung ito ay, masasampa sa korte at mapapatunayan na sila ay talagang nagkasala, ay, nahaharap sila sa pagkakakulong. Okay. And given the possible outcome of this, no? Meron po bang pressure na nanggagaling or at least pakiusap galing doon sa mga pulis para hindi na ituloy yung kaso? Um, Noong nakapagpiyansa si Jason sa tulong ni Cardinal, David, ang kanyang piyansa ay 30,000 pesos. Mm. Nakalabas siya dahil namatay yung anak niya, nakapaglamay siya dun sa anak niya. Ang, isa sa mga kinuwento sa akin ni Jason ay during the time na naglalamay sila dun sa anak niya, merong mga tao na nagpapakilalang mga pulis na, pumupunta at meron pa ngang isang insidente na pinipilit siyang isama, in the guise na gagawin daw siyang witness, kukunan daw siya ng affidavit para masampahan daw ng kaso yung mga pulis na gumawa sa kanya nun. Mm. Merong ganong mga insidente na if you would ask me, I will call that pressure. Pressure probably to, make them feel that there is threat for them not to proceed. But again, at this point in time, that's too late because the complaint is already with the National Police Commission. Pero kumusta po yung safety and security ng pamilya? Kasi mabigat yung mga kalaban, mga pulis po ito. Oo, naramdaman naman natin na yung ating NAPOLCOM ay, nag-extend ng assurance na itong mga pulis na ito would, to my understanding, be monitored so that, Jason and the family would not be put in harm's way. Pero meron pa rin pong, ibang, effort towards securing the family, which I cannot discuss. So, Mm. right now, they're being taken care of, to assure that, the family and Jason, will be safe. Okay. And of course, so far, kumusta po yung pamilya? How are they coping with this tragedy? Kasi doon sa Ah, paglalarawan ni Bishop, ni Cardinal Ambo, actually si Dion yung inaasahan, di ba? 20 years old, nag-aaral sa Malabon City College, tapos ito yung nangyari sa pagharap sa tatay niya, nagkaroon siya ng leptospirosis, namatay. Dito sa walang kakwenta-kwentang nangyari na ito. How are they coping? uh, I think, the family is really heartbroken with respect to this incident. No, of course, si Dion, third year college, inaasahan nila isang taon na lang makaka-graduate na yung bata. Inaasahan na, kahit papano, makakapagtrabaho at makakatulong sa pamilya, dahil sila'y mahirap na pamilya lang. Pinipilit Hmm. lang igapang yung anak para makapag-aral. So I would describe it as,
they're really shattered about what happened. But when I saw Jason at the time we were filing the complaint, medyo uh, he's in high spirits, so to speak, kasi nararamdaman niya na merong hustisya doon sa nangyari sa kanya. Nararamdaman niya na meron pala siyang pwedeng balingan, na kahit na ito ay mga pulis, meron palang mga tao na willing tumulong at willing mag-correct doon sa kamalian na nagawa. Oo nga, tsaka kawawa rito yung mga maliliit na kababayan natin na talagang lalong nabibiktima ng ganyang mga pang-aabuso, hindi po ba? Ganun po ang talagang nangyayari. Ang isa din po kasing nagiging problema sa lipunan natin, yung kultura ng takot. Bilang abogado po, marami na po akong na-handle na cases na napatunayan namin at the end of the day, itong mga taong to ay walang kasalanan. Tinatanong ko yung aking mga kliyente, gusto nyo bang bumalik, magsampa ng kaso para doon sa nagawang injustice sa inyo? Ang laging sagot sa akin, attorney, okay na po, nakalaya na po kami. Ayaw po namin ng problema. So, I think that's the problem. Kasi hanggat lahat ng tao ay nag-iisip na natatakot silang magreklamo laban doon sa mga pang-aabuso na nangyari sa kanila, hindi makukorek. Kahit na gustong tumulong ng NAPOLCOM para mag-correct ng ganitong klaseng mga kamalian, hindi naman nila pwedeng malaman lahat kung walang magsusumbong ng mga biktima. So, ang mas maganda sana para tuluyan nating maitama yung ganitong mga practices na hindi dapat ginagawa. Sana yung mga biktima, katulad ni Jason, ay maging matapang at magsumbong, magsabi para maging maitama yung lahat ng mga kamalian na nangyari.